Good day po sa atin lahat at welcome po sa ating online morning devotion po ngayong umaga. At bago tayo magsimula ay tayo po muna ay manalangin. Lord, kami po nagpupuri, nagpapasalamat ngayong umaga. Naway kayo po ang manguna sa aming buhay. Manguna kayo sa aming devotion ngayong morning, Panginoon, or in this day, Lord God, and may we understand your scriptures, Lord God. Lord, as we understand your scripture, may we apply, Lord God, your words, your wisdom, Panginoon, and may we reflect or may we apply, Panginoon, kung ano man po ang matutunan po namin sa umaga pong ito. Naway itong matutunan po namin ay magsilbing kalakasan, Panginoon, sa aming mga buhay, lalo na po sa mga unos or mga pagsubok ng aming mga buhay na kung saan kami po ay patuloy, Panginoon, to move forward, Panginoon, na kasama namin kayo. And this we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen at amen. Ang ating scripture po ngayong umaga ay matatagpuan po sa 2 Timothy chapter 1 verse 1 to 7, and I will read it sa NIV version. Pero babasahin ko lang po ang ating key verse for this morning ay matatagpuan po to sa verse 7. At ito po ang nakasulat. For the Spirit God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. So mga kapatid, alam natin na ang 2 Timothy ay isa sa mga huling liham ng ating Apostol Pablo or Apostle Paul bago siya ay namatay or na-martyred. Sinulat niya ito kay Timothy or sa kanyang disciple, 'di ba, na si Timothy, na ang kanyang spiritual son para palakasin ang loob at paalalahanan siya na magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang tema kasi dito is courage in faith. Huwag tayo panghinaan ng loob, kundi patuloy nating apuyin ang mga biyaya at kaloob ng nasa atin na galing po sa ating Diyos. So, una sa lahat, mapapansin natin na pinuri ni Paul ang sincere faith, yan, ni Timothy, na minana pa niya mula sa kanyang mga lolo at sa kanyang lola pala na si Luis at sa kanyang ina na si Eunice. Makikita po ito sa verse 5 kung babasahin po inyo ito. Dito natin makikita na napakahalaga ang family influence sa pananampalataya, especially sa loob ng bahay. Kung paano pinalaki si Timothy sa salita ng Diyos, ay ganun din tayo tinuruan ng ating mga pamilya or ating mga magulang na magsimba and also to become a leader sa loob po ng simbahan. Pangalawa po ay pinalahanan din niya si Timothy na fan into the flame the gift of God. Makikita yan sa verse 6 po. Verse 6 yan, na ibig sabihin na kahit may regalo or spiritual gift na ibinigay si Lord, tayo pa rin ang may responsibility na paapuyin ito. Para siyang apoy na kung papabayaan mo ay ito ay mawawala or mamamatay. Pero kung hihipan, lalakas at magbibigay ito ng liwanag. At pangatlo po, ang napakahalagang paalala sa verse 7 is for the Spirit of God gave us does not make us timid, diba? But give us power, love, and self-discipline. Mga kapatid, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, di ba? Ang takot kasi ay galing sa kaaway pero ang Holy Spirit ang nagbibigay ng tatlong bagay. Ano kaya ito? Number 1 po, power. Lakas para magpatuloy kahit marami tayong mga pagsubok or challenges sa ating mga buhay. Pangalawa is love. Puso na pagmamahal kahit mahirap, mahalin. Nice. Pangatlo po is self-discipline. Disiplina para manatiling tapat, hindi basta-bastang natitinag. So, ano ba yung lesson, 'di ba, for today? Na huwag maliitin ang faith legacy. Tandaan po natin, kung may nagpapalago ng faith sa atin, ang ating mga magulang, ang ating lola at lolo, or yung ating mga church mentors, 'di ba? Yung mga ating leaders o mentor. Alagaan po natin at ipasa rin sa mga susunod na henerasyon. Alagaan ang apoy ng Diyos. Pangalawa, tanungin natin ang ating sarili na apoyan ba ako ng regalo or yung gift na ibinigay sa atin o parang nanlalamig na, 'di ba, ang ating pananampalataya.
Pangatlo po is huwag matakot. Kapag kasi may takot or doubt tayo, aalalahanin natin na hindi yan galing kay Lord. Ang Espiritu niya kasi ay nagbibigay po ng tapang, pagmamahal, at disiplina. Diba? So, sa panahon natin ngayon, maraming dahilan para manghina. Diba? Mga problema sa pamilya, mga trabaho, church challenges, diba? Mga personal struggles. Pero tulad ng sinasabi ni Paul, ni Paul kay Timothy, fan into the flame, the gift of God. Ibig sabihin kasi po nun ay hindi dapat tayo susuko. Hindi tayo hihinto. Kailangan natin magpatuloy. Kasi kung leader ka sa simbahan or sa church, gamitin mo ang gift na buong tapang. Kung nasa pamilya ka or nasa loob ka ng bahay, ipakita ang fan of faith sa mga anak at kapatid mo. Kung ikaw ay may kinakatakutan ka, ipaalala sa sarili mo na God did not give me a spirit of fear. So mga kapatid, ang mensahe natin ngayong umaga ay malinaw. Ang ibig sabihin po nun, God's spirits empower us, not weakening us. Kaya huwag tayong matakot, kundi magpatuloy tayo mag-apoy para sa Diyos tulad ni Timothy. Tayo rin ay tinawag na maging matapang, di ba? Mapagmahal at disiplinado sa ating pananampalataya. So tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa inyong salita. Salamat sa pananampalataya na ipinasa niyo po sa amin, Panginoon. Lalo na po sa aming mga magulang, di ba? Sa ating mga lolo at lola na nag-mentor po sa amin, Panginoon, nung kami ay bata pa, Panginoon. We are greatly blessed, O Lord God, and thank you for the teaching that we receive from them. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na paapuyin, palaguin, Panginoon, at palagi ang inyong kaloob sa amin, Panginoon. Kapag kami po ay natatakot, Lord, paalalahanan mo ang Espiritu namin, Panginoon, ay nagbibigay, especially yung Espiritu mo, Lord God, your Holy Spirit ay nagbibigay ng kapangyarihan, ng pag-ibig at disiplina. Naway, sa pag-aapoy namin, Panginoon, sa aming pananampalataya, ay magliwanag po ito at ipagkaloob din namin or ma-share din namin po, Panginoon, ang aming fire sa ibang tao, O Lord God. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mapagpalang umaga po sa atin lahat and God bless us all.